Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. We give you praise, we give you glory, and we give you honor, O God. Maraming salamat sa magandang umagang ito, Panginoon. Salamat sa kalakasan na binibigay mo sa amin upang patuloy kami na magamit ito para sa iyong kapurihan, sa iyong kalwatian. Sa umagang ito, muli mo kaming samahan, patnubayan na iyong banal na Espiritu. Mangusap po kayo sa amin, magturo po kayo ng sagana. Panginoon, hinihiling ko sa pangalan ni Kristo Jesus, ng bawat isa na narito ay mataimtim na makinig na iyong salita at patuloy nilang maunawaan ang ninanais mong matutunan ng bawat isa. Alam namin na ang salita mo ay napakahalaga. Ang salita mo ang aming gabay upang kami ay makapamuhay na nagtatagumpay sa mundong ito, Panginoon. Upang maunawaan namin patuloy ang kalooban mo at ang mga bagay na inilaan mo na para sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Patuloy na gumawa ka sa amin kalagitnaan. Ang iyong banal na Espiritu ang mangusap sa bawat isa. Tulungan mo na ang mga salita mo ay mapatuloy nila sa kanilang mga puso at maisagawa namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Ama, patuloy na alam namin na may mabuti kang plano at ginawa sa aming mga buhay na dapat namin maintindihan at maunawaan. At kung maunawaan namin ang lahat ng ito, makapamumuhay kami ng nagtatagumpay sa mundong ito. Salamat po. Gabayan kami ng iyong banal na Espiritu. Ikaw ang mataas, maparangalan, walang sino mang iba. Ikaw ang madakila ngayon at magpakailan paman. Samahan mo po kami, samahan mo po ako, patnubayan ng iyong Espiritu Santo na siya naming tunay na tagapagturo. Sa iyo ang kapurihan, kalwatian, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at ang bayan ng Diyos ay magsabi ng malakas na amen at palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabihin natin, Hallelujah, Jesus! Praise the name of the Lord! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Salamat po sa Diyos! Okay, bago kayo maupong, ngitian po ninyo at mag-hi po kayo sa mga katabi ninyo. God bless you. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Praise God. God bless. God bless. Okay, praise the Lord. Maupo na po tayong lahat. No, take your seat. At sikapin po natin sa umagang ito, lahat po tayo ay makikinig mabuti ng salita ng Diyos. Meron po ba tayong bago? Pwede po bang pakitaas ang kamay yung bago natin? Newcomer? Bago lang? Praise God. May isa? Meron pa po ba? Bago? Isa. Okay, pwede po ba natin palakpakan ng Diyos sa buhay ng isang bago? Hello! Kamusta ka? Welcome! Welcome yung bago natin. Praise God. At sa umagang ito, yung mga nasa likod, kung meron pa po, ay maupo na po tayo para pagsaluhan po natin ang masarap na salita ng Panginoon. So, ready na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Say aloud, Amen. Amen. Praise God. Okay, ang team po natin sa umagang ito ay My New Master. Ang aking bagong Panginoon, ang aking bagong amo, no? My new master. Ang ating teksto ay masusumpungan natin sa Romans 6 at selected verses po yung ating babasahin mamaya. Hiniling ko na makinig tayong mabuti, no? Lahat tayo makinig tayong mabuti kasi itong message na ito ay karugtong, halos karugtong no message ni Brother Daniel, yung pamangkin ko, na speaker po natin last Sunday, no? Napakaganda ng kanyang mensahe ng Diyos sa kanya, a message about righteousness, no? Ang pagiging matuwid o ang katwiran ng Diyos
na masusumpungan, ang kanyang teksto ay nasumpungan sa Romans 4, no? So it was a beautiful message and it's so clear, napakaliwanag po. Kung medyo hindi nyo po ganong masyadong naabot o hindi nyo ganong masyadong napakinggang mabuti, meron po tayong yung video po na yon ay nasa ating Jesus the True Light Facebook page at meron na rin po tayong YouTube. I-follow nyo po yung ating YouTube, mag-like po kayo doon at ang Jesus the True Light na YouTube po natin. So, pwede rin nyo rin po doon mapakinggan. So, nung Sunday, no, sinabi po doon na Abraham believed God. No? Si Abraham ay naniwala, sumampalataya sa Diyos, and it was counted to him righteous. Naging matuwid siya, wala pa siyang ginawa, pero naging matuwid na siya dahil ang ginawa lang niya ay sumampalataya. Kagaya din po natin, maliwanag po ang mensahe, kagaya din po natin, when we believe in God and we trust in Christ, we are saved and became righteous, no? Kaya, totoo na kailanman walang dapat gawin ng tao para siya maligtas. Para tayo maligtas, hindi natin, kahit gawin mo pa magpapako sa krus, hindi ka maliligtas. Kahit ano pa gawin natin, hindi tayo maliligtas. Kundi, ang tama lang na dapat nating gawin para maligtas tayo ay sumampalataya kay Kristo Jesus, no? So, makikita natin bakit pinadala pa ng ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, kung tayo ang dapat gumawa ng ating kaligtasan, no? Kaya malinaw po doon, no? So, sabi po sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift from God." No? Sa biyaya tayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa ating mga sarili, ito ay kaloob ng Diyos upang ang sino man ay huwag magmapuri. So, patungkol sa kaligtasan, trabaho po yan ng Diyos. Siya po ang gumawa ng paraan dahil hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Then, only when we believe in God, nang tayo ay sumampalataya sa ating Diyos, through Jesus Christ, nasumpungan tayo na naging matuwid sa kanyang harapan. So after Romans 4, meron pong Romans 5, no? Kasunod po ng Romans 4 ay Romans 5. Sa 1 and 2:11, Romans 5, 1-11, sinasabi po doon, "Since we have made right with God, we have peace with God, and have access in His grace." Nang tayo ay maging matuwid, pinaging matuwid ng Diyos, naging matuwid sa pamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa Diyos. Nagkaroon tayo ng kapayapaan, no? Nang tayo naging matuwid, nang ginastify tayo, yun yung sinasabi sa church ni Brother Daniel na ang una nating naranasan ay justification. Ibig sabihin, inaring ganap tayo. Makasalanan tayo, pero ang ginawa ng Diyos, hindi natin pwedeng mailigtas ang ating sarili, kaya ginawa niya, siyang gumawa ng paraan, no? Ginastified tayo, inaring ganap. Pag sinabi inaring ganap, hindi ka naman karapat-dapat, wala kang ginawa, pero naging karapat-dapat ka, naging matuwid ka, ginastify ka ng Panginoon. Yan ay dahil sa biyaya at habag ng Diyos. So, nang tayo ay naging right sa harapan ng Panginoon, matuwid sa kanyang harapan, tayo po ay nagkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Dati magkaaway ang Diyos at tao eh. Pero nang tayo na si Jesucristo ay napako sa krus, namatay sa krus, nabuhay na muli, tayo ay binigyan niya ng kapayapaan. At nagkaroon tayo ng access sa kanyang biyaya, sa kanyang grace, no? So, there is an inner joy. Mula na makilala natin ang Panginoon, meron tayong inner joy, kasiyahan, no? Sa ating mga puso, kahit na may mga problema, pagsubok na dumarating, ito ang dahilan kung bakit tayo masaya. Kahit tayo ay nandoon sa
kahit na tayo ay may mga problema, difficulties, dahil meron na tayong bagong status. Pag sinabing status, meron ka ng bagong kalagayan. Hindi ka na makasalanan. We are not sinners. Hindi na tayo makasalanan. Dahil ang ginawa ni Jesucristo, no, kinuha niya ang ating mga kasalanan. Siya ang namatay sa krus, nabuhay na muli, at after that, tayo po ay merong tinatawag na kapatawaran sa ating mga kasalanan at buhay na walang hanggan. So, nabago ang ating status, ang ating estado, ang ating kalagayan, no? Kaya nga, nang mabago ang ating kalagayan, kahit na meron tayong mga problema, kapighatian, masaya pa rin tayo. Meron pong tinatawag na joy that surpasses all understanding. No? Ganyan po ba nararanasan natin? Pag tunay kang Kristiyano, talagang naranasan mo yung kaligtasan na bigay ng Panginoon. Ano man nararamdaman mo, naranasan mo kahit minsan, kinakapos ka, kinukulang ka, pero nakikita mo hindi ka pinababayaan ng Diyos, masaya ka pa rin. Kaya sabi, nagtapos siya doon sa paragraph na ito, sa verse 11. No? Sana, yan, Romans 5:11. Sabi po sa verse 11, so ngayon, we can rejoice in our new relationship with God. Ngayon, pwede na tayong maging masaya sa bagong relasyon natin sa Diyos. Sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, Christ has made us friends of God. Naging kaibigan na tayo ng Diyos. Ito yung bunga ng pagtanggap sa Diyos, no? So, sinasabi ni Paul na kahit marami tayong pagsubok o difficulties sa buhay, trials, magagawa pa rin natin magsaya. Dahil sa wonderful relationship na ito natin sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan natin, dati kalaban tayo ng Diyos. We are enemies of God. Tayo po ay dating kaaway ng Diyos. Ang sabi nga sa Bible, while we were still sinners, Christ died for us. Kailan daw namatay si Jesus para sa atin? Namatay si Jesus para sa atin ng mabuti ba tayo? Nang gumagawa ba tayo ng mabuti? No. Nang masama tayo, nang masama pa tayo, nang makasalanan pa tayo, nang kaaway tayo ng Diyos, anong sabi? Niligtas tayo ng Diyos. Namatay si Jesus para sa atin. Hello? Kaya nga dapat magiging masaya ka eh. Dapat tuloy-tuloy ang kaluluwa natin sa impyerno eh. Pero salamat sa Diyos kay Kristo Jesus dahil pinagbayaran niya ang lahat ng ating mga sala. No? At nagkaroon tayo ng bagong posisyon, bagong status, bagong kalagayan. No? Ano yung posisyon natin ngayon? I am with Christ. Ako ay kay Kristo na. Ang lahat ng mga kay Kristo dito, simigaw ng praise the Lord! Praise the Lord! Tayo kay Kristo na. Ang may-ari na sa atin ay hindi na si Satanas, hindi na demonyo, kundi ang may-ari na sa ating lahat ay sino? Si Kristo. No? Kung natatandaan natin yung paragraph dito ni Brother Daniel, ng justification, sanctification, glorification, ito yung unang stage na ginawa ng Diyos sa atin. Nang tayo iniligtas niya, ginastify niya tayo. Hindi tayo karapat-dapat mapatawad sa ating kasalanan kasi napakasama ng tao. Masama po ba tayo? Opo, dati po masama po tayo, pero ginawa ng Panginoon, pinatawad niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ito po yung kalagayan natin. Meron tayong bagong status. Meron tayong posisyon, bagong posisyon. Ano? I am in Christ. Ako ay kay Kristo. Ulitin nga natin, sabihin natin, lagay natin, dibdib natin, yung kamay natin dito, parang si Mayor. No, sabihin natin, I am in Christ. No, I am in Christ. Ako ay kay Kristo. Tandaan nyo yan, no? Pwede kayo laging humarap sa salamin at pagharap nyo sa salamin, sabihin mo, I am in Christ.
Huwag nating kakalimutan na ang posisyon natin ngayon, ang estado natin ngayon, we are in Christ, no? So, we are in Christ. Nireveal ni Paul that when we had a changed status, pagbago na yung ating estado, when we put our trust in God through Jesus Christ, hindi lang status natin ang nabago. O hindi lang yung ating posisyon ang nabago. But, eto makinig tayo, but we have a new master. Hindi lang tayo nabago. Hindi lang posisyon natin ang nabago. Hindi ka lang, I am in Christ, no? Kundi, meron tayong bagong master. Bagong amo. Bagong manager. Bagong boss. Hello? Tama po ba? Tama po ba? Kasi dati, ang amo natin ay si Satanas. Ang amo natin ay yung sin, kasalanan. Sunod-sunuran tayo sa kasalanan. Tama po? Ang picture natin noon, nung bago tayo tubusin ng ating Panginoon sa Kristo, ay isang aso. Nakakita na po ba kayong aso na may tali dito sa leeg? No? At kung sandaan, dalhin siya ng amo niya, doon hindi siya pwedeng sumuway. Dito ka, dito ka, dito ka. O hindi dyan, doon. Diba? Yung amo natin ang mamando sa atin kung ano yung dapat nating gawin. Ganon din ang kasalanan. Dati, minamanduhan tayo ng kasalanan. Siya yung ating lumang master, sin, the old self, yung dating ikaw, yung lumang ikaw. Pakinggan natin mabuti, maintindihan natin mabuti, ha? Pero ngayon, dahil sa ginawa ng ating Panginoong Kristo, na tayo iniligtas niya, meron na tayong new master, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. No? Ang best illustration nito, yung pagpapalit mo ng employer, yung mga namamasukan dito, halimbawa, dati nandun ka sa GMA, doon ka nagtatrabaho. Halimbawa lang. Tapos, lumipat ka na, ayaw mo na sa GMA. Dito ako sa TV5. Ngayon, nagpalit ka na ng employer. Hindi mo na amo siya. Kung sino yung amo mo sa GMA. Kundi, ang amo mo na ngayon ay yung nandun sa TV5. Tama? Ngayon, kaya nang ginawa sa atin ng Panginoon, ay nang niligtas niya tayo, binigyan niya tayo ng kaligtasan, meron na tayong bagong amo. At ang ating amo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, listen carefully, makinig tayong mabuti sa katotohanan ito. Dahil yung katotohanan ito ay napakahalaga. No? Mahalaga sa bawat isa sa atin para makapamuhay tayo nagtatagumpay sa ating Christian life. No? So, what is the implication of having the right status? Ano yung implikasyon nito na magkaroon tayo ng tamang status, no? O bagong status sa ating pamumuhay bilang isang Kristiyano, no? After we have been justified, nang tayo ay inaring ganap ng ating Panginoon, inaring matuwid, ito yung fast. Di ba yung ano ni Daniel, yung kanyang, tawag doon, yung kanyang pinakitang diagram na nakalagay doon, justified. Ito yung past position natin. Tapos na to. Inaring ganap na tayo. Naging matuwid na tayo. Ito ay fact. Katotohanan. No? So ang ating position, I am in Christ. Tayo ay kay Kristo. No? Okay. Ngayon, kung nandito na tayo, natapos na ito, ginawa na ng Panginoon, justified na tayo, inaring ganap na tayo, at ito na nga, I am in Christ, tayo ay kay Kristo. Pero ang tanong, why is it that sometimes we're still defeated? Pero bakit tayo natatalo? Paminsan-minsan, hindi ko lang alam kung hanggang kailan o ilang beses na natatalo tayo sa loob ng isang linggo. Why still some of us
continue in sinning. Bakit nagpapatuloy pa rin tayo sa pagkakasala? Hello? Tanong nyo rin po ba yan? Tanong nyo rin po ba yan? No? So, what's the point? What's the key? Paano tayo makakasurvive? No? So, sa katunayan, kahit ginawa tayo matuwid ng ating Panginoon, justified na tayo, bakit, ang tanong siguro, bakit ikaw na Kristiyano, I am Christ, sabi mo, ako'y kay Kristo, pero ikaw na kay Kristo, bakit nagpapatuloy ka pa sa kasalanan o bakit nagkakasala ka pa? Hello? Naunawaan po ba natin? Sino dito yung hindi nagkasala sa buong linggong ito? Taas ang kamay. Yung hindi kayo nagkasala sa buong isang linggong ito. Di ba? Sabi nga, ni Jai niya, sino ba dito yung righteous? Taas ang kamay. Di ba? So makinig tayo mabuti. No? So, paano natin mai-apply to yung sinasabi dito na totoo naman po talaga na tayo ginastify ng ating Panginoon, no? So, kailangan na ang bagay na ito ay matutunan natin. And here's the truth. Ito ang katotohanan na ayoko ninyong mamiss. Kaya isinunod ko po ito dahil tamang-tama po na maintindihan natin to. Kompleto po yung sinabi ni Brother Daniel dahil hindi natatapos sa justification. Meron ding sanctification. Di ba narinig niyo sinabi niya, ang liwanag? Sabi niya, ang marami ayaw nila ng sanctification kasi pag sinabing sanctification, pagpapabanal. Binabanal tayo. Binabanal tayo. Noong gusto lang na iba justified, ay ligtas na ako, okay na. Kahit na magpatuloy ako sa kasalanan, okay na kasi ligtas na ako eh. Tama? No, pero merong tinatawag na sanctification, pagpapabanal. Pero ayaw ng iba dito. Hanggang doon lang sila sa justification. No? So, merong katotohanan gusto kong i-share sa inyo. This is the truth. Ano po yon? To sin, our old self died. In Christ, our new self lives. Paki-flash po natin yon. Ibig sabihin sa pamagitan ng kasalanan, ang ating lumang pagkatao ay namatay, pero dahil kay Kristo, ang ating bagong pagkatao ay nabuhay. So tatandaan po natin yan. Ito yung isang katotohanan na dapat natin tandaan. To sin, our old self died, but in Christ, our new self lives. No? So, sinasabi po ni Apostol Pablo ng ating lumang pagkatao ay namatay sa kasalanan. No? Died to sin. Hindi po dying, kundi past tense. Died. D-I-E-D. Namatay na, tapos na. Already dead, no? So, but in Christ, our new self lives. So, Romans 6. Pagtapos po ng Romans 5, Romans 6. Bigyan ko kayo ng assignment sa buong linggo ito. Pwede pong pakibasa nyo yung Romans 6. No? Romans 6, buong chapter 6. Kasi nandito tong ating pag-aaralan. At malinaw po na sinasabi dito, yung truth o yung katotohanan na gusto kong malaman ninyo. Ano po? Sige. When we believe in Jesus, when our status change, yung ating posisyon, kalagayan, estado ay nabago, no? Ang ating old self ay namatay. No? Sino ba yung old self mo? Hello? Sino ba yung old self mo? Yung old self mo, yung dating ikaw. Ano ka ba dati? Bago mo makilala si Kristo? Chismosa? Ano pa? Pangupit, ano pa? Lahat ng mga kasalanan, kasi makasalanan tayo, Roma 3:23 lahat ng kasalanan nasa ating tao. Tama po ba? Yun yung old self natin eh. Sino ka dati? Bago mo makilala sa Kristo. Pero ang sabi diyan, namatay na yan eh. Yung old self natin ay namatay na.
nang makilala natin ang Panginoon, nang i-justified tayo ng Diyos, namatay na yan yung old self natin. But before that, sinabi ni Paul, in-explain niya sa Romans 5:12-23, na ito ay nakasandwich, nakapagitan sa Romans 5:1-12, no, yung 12 or 1-11, yung Romans 5:12-23, it's talk about, summary na lang, summary ko sa inyo, Adam and Christ. Pinag-usapan po dito ni Paul yung patungkol kay Adan at kay Jesus Christ, kay Kristo. No? He compared the first Adam. Sino po yung unang Adan? No? Yung first Adam na ito, kinumpara niya yung first Adam sa second Adam. Yung unang Adan sa pangalawang Adan. Yung unang Adan, pumunta dito sa sanglibutan and he is guilty. No? Siya yung nag-open ng sin. No? Siya nag-open ng door para sa kasalanan. Kaya yung kasalanan ay naka-enter sa sanglibutan. So every humanity na pinanganak, na dumating sa mundong ito, ay nabahiran, na infeksyon, na virus. Lahat ng tao, tayo yun, ng kasalanan. So ano ang mangyayari? Through Adam, sin, nagkaroon ng kasalanan, at dahil nagkasala, dumating ang kamatayan. Pero, nag-fail si Adam, ang first Adam, pero yung sumunod na second Adam, na walang iba kundi si Jesus Christ, yung binunga ni Jesus, sa pamagitan ng pagsunod niya sa Ama, ay nagbunga ng righteousness. Pagiging matuwid sa bawat isa sa atin, at nagbunga ito ng buhay. No? So, nagkaroon tayo ng pag-asa. Hindi na tayo mapapahamak. Hindi na tayo mamamatay. Ang sino mang sasampalataya sa second Adam ay magkakaroon ng righteousness at magkakaroon ng buhay. No? So, hindi pa huli. It's not too late. God gave us the second Adam. Binigay ng Diyos sa atin ang pangalawang Adam. No? God gave us Christ. The first Adam failed, but Jesus Christ, ang ating Panginoon Jesus, nang siya'y sumunod sa Ama, ang pagiging masunurin niya, ito ay nagresulta ng righteousness, pagiging matuwid. At yung pagiging matuwid na ito, binigyan tayo ng kanyang katwiran, ay nagbunga ito ng buhay, no? Nagbigay sa atin ng buhay nang tayo ay nakipag-unite, nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. So, dito sa Romans 5:12-21, meron dalawang verse na magko-connect sa Romans 6. Dalawang verse na magdudugtong sa Romans 6, no? Una, verse 20. Ano yung sinasabi sa verse 20? Makinig tayo mabuti, ilista po ninyo kung gusto ninyo. No? Sa verse 20, sabi dyan, God's law was given so that all people could see how simple they were. No? So, but as people sinned, more and more God's wonderful grace become abundant. Sa Tagalog, ang sabi po dyan, at bukod sa rito, ay pumasok ang kautusan, yung law, yung mga batas. Tandaan nyo, di ba? Pumasok yung mga... Dati naman walang batas eh. Nung si Adan, nang dumating si Adan sa sanglibutan hanggang kay Moses, wala namang batas pa nun eh. Pero nagkakasala pa rin ng tao, di po ba? Pero sabi niya, at bukod rito ay pumasok ang kautusan upang ang pagsuway ay makapanagana. Datapot kung saan sagana ang kasalanan, ay, hindi ko na makita. No? So, pumasok ang kasalanan, sabi dito, but ang mga tao ay nagkasala, mas lumaganap ang biyaya o grasya ng Diyos. Tandaan po natin, ha? No? Nang si Moises ay naririto na, no? Binigay ng Diyos ang tinatawag na law o batas. Di ba? Kaya nga nagkaroon ng 10 Commandments, yung law, unang batas, ano? So, bakit nagkaroon ba ng batas?
Dati naman walang batas eh. No? Okay. Kasi ang batas ay binigay ng Diyos para magsilbi nating salamin. Sabihin natin lahat, salamin. Oh, hindi kayo kakanta ng salamin dito, ha? Oh, salamin, no? For us, para sa atin, para makita po natin, no? Yung sa mirror na ito, kung gaano tayo karumi. Kaya binigay yung batas. Para makita natin, marumi tayo. Makasalanan tayo, no? Para yung batas ay intended lang para ma-show yung na tayo ay nag-violate, no? At na-miss natin yung standard ng Diyos, no? Okay. So sa verse 21, no? Sabi dito sa verse 21, kaya nga, sa Tagalog sasabihin ko sa inyo, makinig kayo kung hindi nyo ganong makita. Ayan, sabi niya, kaya nga, kung papaano naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din na naghahari ang kagandahang loob sa pamagitan ng pagkawalang sala. Ito'y nagdudulot ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, so sabi ko sa inyo, kaya nga nagkaroon ng salita, ay ng kautusan, para lang makita natin kung na binabiolate natin, na tayo ay makasalanan, no? Para makita natin kung gaano tayo karumi sa harapan ng Diyos, no? Halimbawa, bigyan ko ng example. Tumingin kayo dito. Halimbawa, ito ang ganda-ganda ng pader natin dyan. Tapos may makita kayo dyan nakalagay, bawal umihi. Bawal nakasulat, nakalagay. Lagyan dyan ng ating, ni Sister Arlene, nakalagay, bawal umihi. Bakit lalagyan ng bawal umihi? Di ba sa labas nakikita nyo, may nakikita kayo, bawal magtapon ng basura, bawal umihi. Bakit may ganun? Bakit may ganun batas? Sa tingin nyo bakit? Kasi muy ihi doon pumapanghi. Kasi may nagtatapon doon ng basura, kumakalat, pumapangit, di ba? Para makita natin na kung gaano tayo karumi, no? Pero hindi ang batas ay solusyon para tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Naintindihan po ba natin? Naunawaan niyo po ba? Para ipakita lang kung na tayo sumusuway o na tayo ay may ginagawang hindi mabuti. No? Pero wala naman kayo nakita ditong bawal umihi, bawal magtapon ng basura. May nakita ba kayo? Wala. Kasi walang gumagawa. Naintindihan po ba natin? Okay. Dahil nakita ng Diyos ang mga tao makasalanan na, kaya nagkaroon ng batas. Pero ang batas o law ay hindi solusyon para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. So, pero ito, sabi dito, kung papaanong naghari ang kasalanan sa pamagitan ng kamatayan, gayon din naman naghahari ang kagandahan loob ng Diyos. Pero nandun yung love ng Lord Bakit niya yung parang pinapaalanan tayo, huwag niyo gawin yan. Tama? Naunawa natin? So kaya ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ayaw na tayo mapahamak, ayaw na tayong manatili sa kamalian, kundi inaayos tayo ng Diyos, no? So kaya may mga ganun tayo narinig. So if we continue to sin, no? Pero ito lang sabi, kung tayo manatili sa pagkakasala, no? Sabi din dito, nag-a-abound ang grace. Parang dumadami lalo ang biyaya ng Diyos. Sabi diyan, if we continue in sin, nag-a-abound yung grace ng Lord sa atin, no? So, kaya nga tinanong ni Paul sa Romans chapter 6, verse 1, Romans 6, verse 1, ang sabi doon, no? Well then, should we keep on sinning so that God can show us more of His wonderful grace? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ng Diyos ay sumagana? Alam nyo, kahit tayo nagkakasala, andyan pa rin ang biyaya ng Diyos, nagpapatawad siya.
Tama po ba? Yun ang biyaya ng Panginoon. Pero anong sabi ni Paul? Oo, binigyan niya tayo, ginastified niya tayo, inaring ganap niya tayo, pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Pero anong sabi ni Paul sa verse 1 ng Romans 6? Magpapatuloy ka baga sa kasalanan upang lalong dumami ang biyaya ng Diyos? Anong sagot ni Paul? Walang kakurap-kurap. Anong sinabi ni Paul sa verse 2? Of course not! Wag na wag mangyari. Since we have died to sin, tayo'y patay na sa kasalanan. How can we continue to live in it? Sabi ni Pablo, no? Kasi yun ang katwiran ng iba eh. Matuwid na ako. Inaring ganap na ako ng Panginoon. Sige, okay lang siguro, magpatuloy ako sa kasalanan. Ang isang Kristiyano, nakakagawa ng kasalanan, minsan hindi niya talaga sinasadya, pero hindi siya nagpapatuloy sa kasalanan. Iba yung nagpapatuloy sa kasalanan at paminsan-minsan nakakagawa ng kasalanan. Pero ang tunay na Kristiyano ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Kaya sabi ni Paul, of course not! Hindi! No, 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 no! Patay na tayo sa kasalanan eh. Tama po ba? Patay na tayo sa kasalanan? No? Patay na tayo sa kasalanan. Paano pa tayo magpapatuloy diyan? How can you continue to live in it if you died in it? So sinasabi ni Pablo na you cannot continue to live in sin because you died to sin. Patay ka na sa kasalanan. Patay ka na sa lumang pagkatao mo. Patay na yung dating ikaw. Hello! Bigyan ko kayo ng magandang example. Halimbawa, inutusan ka ng nanay mo nung gabi, madilim. Sabi ng nanay mo, anak, pumunta ka sa tindahan, bumili ka ng toyo at suka. So, lakad-lakad ka, siguro nagchat ka pa o nagte-text ka pa, hindi mo alam, may manhole pala dun sa harapan mo. Tapos, nung nagpatuloy ka ng lakad, isang hakbang mo, nahulog ka sa manhole. Naku po, disgrasya. Hello? Naunawaan nyo? Nahulog ka. Masama nangyari sa'yo. No? Nagasgasan ka, nadugo yung ganito mo, napahamak ka. Ngayon, kinabukasan, yung tatay mo naman ang nag-utos sa'yo, anak, bumili ka ng asukal sa tindahan. Ang tanong ko sa'yo, dadaan ka pa ba sa daang yaon na mayroong butas na manhole? Ha? Dadaan ka pa ba? Hindi na. Parang ganun. Patay ka na sa kasalanan mo. Bakit kinakailang buhayin mo pa yung dating ikaw? Naunawaan po ba natin? Sabi ng Panginoon, patay na tayo nang tanggapin natin si Jesus. Binigyan niya tayo ng righteousness. Matuwid na tayo sa kanyang harapan. Hindi na tayo dapat mabuhay pa sa old self mo. Sa dating ikaw. Naunawaan po ba natin? No? So, hindi mo na dadaanan pa yung same road na yun kasi nahulog ka na dun eh. No? Exactly, ito yung sinasabi ni Paul. How can you continue to live in it when you died in it? Paano ka mabubuhay doon sa lumang pagkatao mo, sa kasalanan mo, kung namatay ka na doon? Tama? Kung patay ka na, bakit nabubuhay ka pa doon? Oh, isang example na maganda. Makinig kayo, yung mga example na ito, napakaganda para maintindihan yung mabuti itong ating lesson. Halimbawa, no? Meron kang kaibigan na namatay. Yung kaibigan mo yun ay manginginom. Namatay, pumunta ka sa burol niya, lasing ka. Tapos, sabi mo doon sa kaibigan mo na nasa kabang, Jose, bumangon ka. Mag-inom tayo, Jose? Saan tagay pa, Jose? Sige na! Inaano mo yung yung kabaong niya, pinababang mo siya, bangon ka! O, hinihatak mo yung kamay niya. Ang tanong, babangon pa ba yun? Babangon pa ba? Hindi na kasi patay na. Patay na yung lumang pagkatao natin. Sabi ni Apostol Pablo, Galatia 2:20, I am crucified with Christ. Namatay na ako. Napako na ako kasama ni Kristo sa krus. Hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ibig sabihin yung dati ikaw, patay na.
Hindi na dapat nabubuhay. Paano ka pa mabubuhay kung patay ka na? Kahit sabunutan ka pa, kahit batukan ka pa, kahit duraan ka pa, hindi ka nagaganti. Kasi ano? Sigaw nyo, kasi patay ka na. Diba? Bakit ngayon marami mga sinabing Kristiyano sila? Pero, Facebook, post lang, gumaganti na agad ng salitaan sa social media, di ba? So never! Hindi na! Sabi sa Book of Proverbs, yung mga aso lang ang bumabalik sa kanyang sariling suka. Aso ba tayo? Aso ba tayo? Hindi. So, yung mga aso lang bumabalik sa kanyang suka, kadiri yun. Tayo, hindi na tayo dumalik sa dati nating kasalanan. Yung dating ikaw, yung dating ako. Hindi na natin dapat balikan yun kasi meron na tayong new master, bago na tayo. We are new creation. Bagong nilalang na tayo. Tama po ba? So how can we continue to live in sin if we died in sin? Patay na tayo. Naunawaan natin? So, sabi sa verse 3 and 4, basahin niyo yung Romans 6, "For we died and we were buried with Christ by baptism, and just as Christ was raised from the dead, and we're buried with Christ by baptism, and just as Christ," sabi diyan, "was raised from the dead by the glorious power of the Father, now we also may live new lives." Dahil kay Kristo, makakapamuhay tayo ng bago, no? Sa buhay na ito. Alam natin na ang dating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya. Kasama tayong naipako na si Jesus na matay sa krus. At kung tayo maniniwala nang tanggapin mo si Kristo, kasama pinako yung dating ikaw sa krus upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao, no? Sabi sa verse 6, Romans 6 verse 6, "At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan." Wow, napakaganda, napakalinaw, no? Kaya ito yung estado natin, ito yung state natin, ito yung position natin, I am with Christ. And sanctification, tayo ay binago na ng ating Panginoong Hesukristo at meron na tayong bagong master, walang iba kundi ang ating Panginoon. Hindi na tayo alipin pa ng ng kasalanan. Kaya itong patunay na, ma'am, malalaman nyo kung ano yung dapat nating sampalatayanan para tayo ay hindi magpatuloy sa kasalanan. Verse 7, talatang 7 ng Romans 6, "Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan." So hindi na ba dapat maghari pa ang kasalanan sa atin? Sapagkat tayong lahat ay pinalaya na, no? Namatay na at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Hindi sinasabing presence of sin. Andiyan pa rin yung kasalanan eh. Tama? Andiyan pa rin tukso. Andiyan pa rin mga pagsubok, di ba? Meron pa rin presence ng sins. Pero pinalaya tayo mula sa kapangyarihan. Ibig sabihin yung kapangyarihan ng kasalanan, dapat wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin kasi tayo ay patay na. No? So, ang sinasabi ni Paul, he was trying to say that sin has no more power in us. Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Alam niyo kung bakit lang tayo nagkakasala? Wala nang kapangyarihan siya, patay na tayo. Inalin na natin ating buhay sa Kanya. Tayo yung mga anak ng Diyos. Lahat nga ng anak ng Diyos magsabi ng praise the Lord! Praise the Lord! Oh, pero bakit minsan nagkakasala pa rin tayo? No? Dahil kaya tayo nagkakasala, binibigyan daan natin ang kasalanan, but He has no control over us. Wala nang control ang kasalanan sa atin dahil patay na ang lumang pagkatao natin, kaya lang tayo nagkakasala dahil
binibigyan daan lang natin ang kasalanan sa ating buhay. Kaya nga sinasabi sa Ephesians 4, neither give place. Huwag mong bigyan daan ang kasalanan, si Satanas sa buhay mo. Ibig sabihin, hindi tayo magkakasala pag hindi natin binibigyan daan. Ang pinaka-best illustration ko dyan ay yung mga nag-aalok ng mga paninda nung unang panahon. Tanda ko yun, yung mga Electrolux people. No? Sineseminar sila. Ang sabi sa kanila, mailagay nyo lang ang inyong isang paa sa pintuan ng mga taong kinakatukan nyo, makakabenta na kayo. Hello? At ganun ang ginagawa ni Satanas. Mailagay lang niya yung isang paa niya sa pintuan ng ating mga puso. Pero sabi ng Bible, hindi na maghahari pa, wala ng kontrol si Satanas sa atin. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos at inaring ganap ng Panginoon, kaya lang nakakaisa siya, binibigyan daan natin. Wala na siyang kontrol, pero binibigyan daanan natin. Kaya nga dumarating yung ayaw mong gawin tong kasalanan, pero bakit mo nagagawa? Kasi nabibigyan daan mo. Kung talagang ayaw mo, hindi mo kakagatin. Tama? Bakit mo kinagat? Kasi ginusto mo rin, pinagbuksan mo. Hello? Naintindihan po ba natin? Ang lahat na nakaintindi, magsabi na, praise the Lord! Praise the Lord. Okay. Now, nang mamatay si Kristo Jesus sa krus, hindi lang tayo nakalaya, no? Sa kapangyarihan ng kasalanan, but sin has no more power over you, no? Wala na siyang kapangyarihan sa atin. Gaya nga nung illustration ko kanina, na yung aso, na merong tali dito, na kung saan siyang dalhin ng amo niya, sunod-sunuran siya. Pero nang tayo kinupkop, iniligtas ng ating Panginoon, sumampalataya ka na sa Kanya, binigay mo yung buhay sa Kanya, tinanggap mo siya sa puso mo, sa buhay mo, pinapasok mo siya sa buhay mo, nakalag na yung tali ng kasalanan. Hindi ka na yung lumang ikaw, kundi ikaw ay new creation. Sa verse 8, talatang 8, Romans 6 verse 8, and since we died, sabi, datapwat kung tayo'y nangamatay na kalakip ni Kristo, ay naniniwala tayo na mabuhay naman tayong kalakip niya. No? So may pagkabuhay tayong muli, naniniwala tayo na kung mamatay man tayo, hindi tayo mamamatay magpakailanman, kundi magkakaroon tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. No? Dahil tayo namamatay kasama ni Kristo. Verse 9, sabi sa verse 9, na nalalaman natin si Kristo na nabubuhay na muli sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayang hindi nagahari sa Kanya. Christ was raised from the dead and He will never die again. Hindi na siya muling mamamatay. Minsan lang siya namatay. At siya'y nabuhay na muli. Verse 10, when He died, sapagkat ang kamatayan na kinamatay niya ay Kanyang kinamatay na minsan sa kasalanan. Datapot ang buhay na Kanyang kinabuhay ay Kanyang kinabubuhay sa Diyos. No? So gayon din tayo. Nang mag-unite tayo sa ating Panginoong Jesucristo, no? We must also tayo rin naman ay mabubuhay, no? For the glory of God. Para sa Kanyang kalwatian. Kaya tayo mga Kristiyano, pag nabubuhay tayo, para lang sa kalwatian ng Diyos eh. No, yung buhay natin, talagang makikita natin, Lord, this is for your glory. Kaya dahil tayo ginastify niya, nagkaroon ng sanctification, no? Namatay na yung lumang pagkatao at namumuhay na tayo ng bagong buhay. Si Jesus na ang ating new master at ito'y nakapagbibigay ng kaluluhatian sa Diyos. Verse 11, ito po, very crucial po ito. Verse 11, napakahalaga po nito. No? So, basahin po natin lahat tayo magbabasa. Verse 11, 1, 2, 3. Gayon din naman kayo,
ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos. So, kay Kristo Jesus. So, napakaganda, no? Gayon din naman tayo, ibilang ninyo, ibig sabihin, count it. You should consider. No? Pag sinabing consider, count it, calculate it, compute it. No? Sabi, kalkulahin mo. No? Makikita mo pag kinalkula mo yan. Kapag sinuma mo yan, chinek mo yan. No? Consider it. No? Tayo daw po ay mga patay na sa kasalanan at wala nang kapangyarihan ng kasalanan sa atin. At buhay sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo. So pag sinuma natin ito, makikita mo, bayad ka na pala. Wala ka ng utang. Pero ang tanong, bakit nagbabayad ka pa? Wala ka na palang utang. Ano tawag po dun sa nagbabayad ng utang pero wala na pala siyang utang? Kayo na nakakaalam kung anong tawag dun. Hello? Wala na pala tayong utang, binayaran na pala ni Jesus eh. Tama? 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 Oh. Parang hindi kayo naniniwala. Binayaran na ni Jesus yung ating mga kasalanan. Bayad na po tayo. Sabi nga, tetelestai, paid in full. No? Si Jesus, no? Yan ang ginawa ng Panginoon. Binayaran niya ating kasalanan sa krus. So, bayad na tayo. Okay. Ang tanong nga ito, baka may mga tanong kayo dyan, ha? Ang tanong ito, hindi na po ba kami dapat gumawa ng mabuti kasi bayad na kami? Hello? Hindi na po ba tayo dapat gumawa ng mabuti kasi bayad na pala, binayaran na ni Lord eh. Lahat yung kasalanan natin eh. No? Yung namang isa, sabi naman ni Pablo, oo, andyan ang biyaya ng Diyos, yung iba naman nagpapatuloy pa rin sa kasalanan. No? Yun yung mga tanong, no? So ito, hindi na pala tayo dapat gumawa ng buti kasi bayad na. Alam niyo, sa patungkol sa kaligtasan, wala tayong dapat gawin. Niligtas na tayo. Ngayon, ang good works natin bilang isang Kristiyano, ito'y bunga na tayo'y mga anak ng Diyos. Tama? Sabi po sa Matthew 5, sabi doon, you are the salt and light of this world. No? Tayo'y mga asin at ilaw ng mundong ito. No? Sabi doon, tayo'y mga asin at ilaw sa mundong ito. Kung tayo daw po, sige nga, anong version? Kung tayo ay, let your light so shine upon men, yun ang sabi po sa Matthew 5, let your light so shine upon men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Hindi natin kailangang gumawa para sa kaligtasan, pero kung ligtas ka na, gagawa ka ng mabuti, hindi dahil para maligtas ka, kundi kaya ka gumagawa ng mabuti, ito'y bunga na ikaw ay na kay Kristo. Dahil tayo ay light and salt of this earth, sabi, glorify God. Let your light so shine upon man that they may see your good works, makita nila ang inyong mabubuting gawa, and glorify your Master. Glorify your God which is in heaven. Glorify God. We must glorify God. So, tandaan po natin yan. Huwag kayong maguluhan dyan. Kasi yun po ang tanong ng marami. No? So, bibigyan ko yung magandang halimbawa patungkol sa pinag-uusapan natin sa Romans 6. Halimbawa, may asawa ka na. Halimbawa, single ka, tapos kinasal ka. So, ano tawag sa'yo? Married ka na. No? So, nagkaroon kayo ng honeymoon. Sabi mo, nung nag-honeymoon kayo, ay, talagang may asawa na ako. Hindi ako makapaniwala, may asawa na pala ako. Pag nagising ka kinabukasan,
parang feeling mo single ka pa rin. Tama? No? Kasi, bakit? Parang nagising ka, parang akala mo single ka pa rin. No? Kasi, ibig sabihin, ibig sabihin, doon ka kasi galing eh. Sa buhay na binata eh. Doon ka kasi galing sa buhay na dalaga eh. Hindi ka makapaniwala, parang akala mo single ka pa rin. Pero, hindi ka dapat doon sa nararamdaman mo lang, kundi yung reality na may asawa ka na. Nakita mo yung singsing mo na nagpapatuloy, may asawa na talaga ako. Hindi na ako single. Tama? Ngayon, kahit everyday, may mga temptasyon para hikayatin ka na manatiling maging single. At marami mga tao ngayon, yung mga may asawa, bagong mag-asawa, na namumuhay na parang dalagat binata pa rin. Naintindihan natin? Why? Bakit? Kasi doon sila galing eh. Sa ganung posisyon, sa ganung kalagayan. Pero you must believe na kinakailangan maniwala ka na talaga na may asawa ka na. Tama? So, kung alam mo may asawa ka na, hindi ka na mag-behave na parang single pa rin. Naunawaan po ba? Yung old life na natin yun. Yung ibang mga lalaki, parang mga binata pa rin, ano ginagawa? Punta pa rin sa barkada, inuman, basketball, nalimutan na niya yung asawa niya. Hello? No? Yung babae, ganun din, nasa tongits, nasa bingguhan, hindi nakapagluto, kasi akala niya, single pa rin siya. No? So, ganun ang ibig sabihin ni Paul. Dead to sin ka na. Hindi ka na sinner. Hindi ka na makasalanan pa. Pero dapat mabuhay ka na sa inyong bagong sarili. Start living a new life. Mamuhay ka na sa bagong buhay. Kasi patay na yung dating ikaw. Bago ka na. At meron ka ng new master. Bago na ang Panginoon mo. Bago na ang amo mo. Bago na ang boss mo. Hindi ka na dapat sunod-sunuran doon sa mga nagpapaalipin sa kasalanan. Verse 12. Romans 6 verse 12. Ito po. Maganda po to. Sabi po dyan, do not let sin control. Ito ka na dapat eh. Hindi ka na dapat nakokontrol ng kasalanan. The way you live, do not give in to the sinful desire. Sa Tagalog, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Hindi na daw dapat maghari sa atin ang kasalanan. Kasi, ba't maghahari pa sa iyong kasalanan? Patay ka na dyan eh. Tama? Patay na ba tayo? Patay na ba yung dating ikaw? Patay na ba yung dating kasalanan mo? Hindi na, pagpatay na, hindi na dapat nabubuhay yan. Ano gagawin mo? Ano gagawin mo pag nabubuhay? Sabi mo, hoy, patay ka na, ba't ka pa bumabangon? Nagmumulto. Diba? Sa verse 13, tinan nyo, basahin natin sa verse 13. Matatapos na tayo, ha? Malapit na tayo matapos. Verse 13. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Tinan nyo, huwag daw natin ihandog ang ating mga sangkap sa kasalanan. Ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabubuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na kasangkapan ng katwiran ng Diyos. Anong ibig sabihin dito ni Pablo? Huwag daw nating ihandog ang ating mga sangkap sa kasalanan. Halimbawa, mata mo, ilong mo, bibig mo, kamay mo. Minsan nagagamit pa to ng kasalanan eh. Oh, meron pa ba dito na nag-i-scroll pa ng mga porno? Ang dali-dali na lang makapanood ng mga pornographic film, pornographic pictures, no? Sa cellphone lang, maraming ganyan, no? Sabi nila,
Hindi ko naman nakikita, pero maraming ganyan. No? Ibig sabihin, wag na, patay ka na dun eh. Hello, mga kabataan lalaki, kabataan babae, baka merong ganyan, nanonood pa kayo ng mga malalaswang panoorin. No, wag na po. Hindi na po tayo alipin pa ng kasalanan. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Amen! Amen! No, kung minsan, parang natetempt ka pag nag-iisa ka eh. Pero tandaan mo, sabihin mo, huy, patay ka na dyan. Kristiyano ako, si Kristo na nasa akin. Amen? Amen? No, wag na. Wag tayong mabuhay dyan. Patay na tayo dyan. No, pag nagmumulto pa rin yung dating ikaw, kausapin mo siya, humarap ka sa salamin, hindi ba ikaw ay kay Kristo na? I-remind mo ang sarili mo araw-araw that you are new. You have new master. Bago ka na. Hindi na sin ang dapat mong pinaglilingkuran o binibigyan ng kasiyahan, kundi si Kristo na. No? So, let us not go back to our old employee, which is sin. No? We have a new employer. So, the moment we forgot, sa pagkakataon na makalimutan natin that you are dead to your old self, the moment that you forgot, you are married, no? Ano nangyayari? We will always find ourselves living the old ways. Pag nalimutan mo yan, pag nalilimutan mo yan, no? Mananatili kang namumuhay sa dating ikaw. So remember, araw-araw, sabi mo, Lord, ino-offer ko ang aking sarili sa iyo. Ang aking mata, ang aking kamay, ang aking bibig, ang aking buong pagkatao. Romans 12 verse 1 to 2. As a living sacrifice, holy and acceptable unto you. Amen? Ito ang paraan para makapamuhay tayo na hindi na tayo alipin ng kasalanan. Hindi na siya ang master natin, kundi we have a new master who is our Lord Jesus Christ. Naintindihan po ba natin? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat po tayo tumayo. Hallelujah. Manalangin po tayo sa oras na ito. Praise God. Hallelujah. Nawa, mga kapatid, pakinggan niyo uli, no? Para maintindihan natin mabuti. Pakinggan niyo uli yung ating video. Pero, naniniwala ko na intindihan po natin lahat ang gustong paalam sa atin ni Apostol Pablo na siya'y ginamit ng Diyos para maisulat niya ang Romans 4, 5, and 6. We are new creation. Sa oras na ito, manalangin tayo sa Diyos. Binigay mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Nakahingi ka na ba talagang si Jesucristo ba ang namumuhay sa iyo? Hallelujah. Gawin natin si Jesus ang ating Panginoon ng ating buhay. Napakadaming ginawa ng ating Panginoon. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Binigay niya tayo ng magandang posisyon. We are in Christ. At patuloy niya tayong pinababanal.
lagi nating i-remind ang ating sarili sa bagay na ito, makapagtatagumpay tayo sa buhay na ito. Kung meron na rito na nagpapatuloy sa kasalanan, baka hindi mo pa tinatanggap talaga ng totoo si Jesus sa puso mo. Ito ang pagkakataon mo na lumapit sa Kanya, na kilalanin na siya lang makapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at magbabago ng iyong buhay. Thank you, God, for justification, and thank you, God, for sanctification. Sa isang bago na narito, gusto kong matulungan ka na lumapit sa Panginoon. Pwede po ba dalhin siya dito sa harapan na nag-invite sa Kanya? Mahal ka ni Jesus. Gusto mong tanggapin siya sa iyong puso bilang Panginoon, tagapagligtas. Come in front. Mahal ka ng Panginoon. Sige, kahit dyan lang dito lang sa gitna. May puwang ang Panginoon. May puwang ka sa kaharian ng Diyos. Pastor Froilan, lead him in a prayer. Paki-lead mo siya sa prayer. Sa mga lahat na narito, siyasatin natin ating mga sarili, Lord. Si Lord ba nandito na talaga sa puso natin? Bakit tila ang nagahari sa atin ay kasalanan? Hindi natin naiiwasan yung kasalanan. Lagi na lang tayong daig at napagtatagumpayan ng kasalanan. Baka wala pa talaga si Jesus sa puso natin. Hindi ibig sabihin na umaattend ka sa church Sunday, every Sunday, na kay Kristo ka na nga. Aminin mo sa umagang ito na, Lord, kailangan kita sa puso ko. Kailangan kita sa buhay ko. Para makapagtagumpay tayo, mapagtagumpayan natin yung kasalanan sa buhay natin. Yung lumang ikaw, kailangan mo si Jesus. Sabihin mo, Lord, inaamin ko makasalanan po ako. Inaamin ko, nagtatagumpay lagi ang kasalanan sa akin. Pero sa oras nito, sinusuko ko sa iyo ang lahat ng aking kasalanan. Patawarin mo ako. Lahat po'y nakapigit. Sige po, yun po ang sabihin nyo. Sabihin niyo, O Diyos, kinikilala ko makasalanan po ako. Lagi na lang ako nadadaig ng kasalanan. Pero sa umagang ito, kinakailangan ko palang tanggapin si Jesus sa puso ko, sa buhay ko. Sabihin mo, Jesus, kailangan kita sa buhay ko. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ayoko nang sumunod sa kasalanan. Ayoko nang maging alipin pa ng kasalanan. Lord Jesus, let you Lord, hinahayaan ko, Panginoon, na ikaw ang aking maging bagong boss, bagong Panginoon. Susunod ako sa iyo. Linisin mo ako. Hugasan mo ako ng iyong makapangyarihan dugo, Jesus. At sa oras nito, tinatanggap kita sa puso ko, sa buhay ko. Maghari ka sa akin, ikaw na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, O Diyos. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, iwalhati sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ibigay natin ang ating buong sarili para sa ating Panginoon. Lord, be my... Yes, O Lord.
new master, O God. Jesus, be my new master. Yes, O Lord Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Fill us with your Holy Spirit, Lord. Lord. Thank you for Jesus. And fill me up until I'm overflowing. Fill me up until I'm running over. Fill me up till I'm running over and overflowing.